Bonded Tales. Pamagat. Hawak kamay. Sa isang tahimik na bayan, may dalawang magkapatid na sina Daisy at Dahlia. Si Daisy, ang ate, ay isang 23 taong gulang na babae na puno ng pagmamahal at pag-unawa. Siya ang nagtaguyod sa kanilang pamilya matapos pumanaw ang kanilang mga magulang sa isang malupit na aksidente. Si Dahlia, ang bunso ay 15 taong gulang. Matapang ngunit madalas nagkakamali sa kanyang mga desisyon. 5 taon na ang nakalipas mula nang mawala ang kanilang mga magulang. Sa kabila ng malaking utang na iniwan nila, nagpasya si Daisy na ibenta ang kanilang malaking mansion at lumipat sa isang mas maliit na bahay. Ang desisyong iyon ay hindi madali. Ngunit ang pagmamahal ni Daisy sa kanyang kapatid ang nagtulak sa kanya na gawin ang lahat upang mapanatili ang kanilang pagsasama. Sa mga panahong iyon ng hirap, hindi nagkulang si Daisy sa kanyang mga responsibilidad. Nagtatrabaho siya ng mabuti at sa kabila ng lahat ng pagsubok, nakapagtapos siya ng pag-aaral bilang iskolar. Ngunit ang mga taon ay hindi naging madali para kay Dahlia. Sa kabila ng lahat ng pagmamahal at sakripisyo ni Daisy, nahulog si Dahlia sa maling landas. Nakipagsapalaran siya sa mga kaibigan na nagdala sa kanya sa masamang impluensya. Kahit na madalas na pinapaalalahanan ni Daisy si Dahlia na layuan ang mga ito, tila hindi ito nakikinig. Sa kanyang pagnanais na makahanap ng tunay na kaibigan at pagtanggap mula sa iba, unti-unti niyang pinabayaan ang kanyang mga pangarap. Sa simula, nag-enjoy siya sa mga simpleng bagay kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit kalaunan, ang mga ito ay nagdala sa kanya sa mas madilim na aspeto ng buhay. Nagsimula siyang magnakaw ng maliliit na bagay, mga pagkain at iba pang gamit upang makasabay sa kanyang mga kaibigan. Ang mga ito ay hindi lang nagbigay sa kanya ng pansamantalang saya, kundi nakilala rin siya bilang parte ng grupo ng mga magnanakaw. Sa paglipas ng panahon, nag-umpisa na siyang uminom at gumamit ng ipinagbabawal na gamot na nagpaikot sa kanyang mundo ng mas maraming panganib. Ang kanyang mga desisyon ay nagbukas ng mga pintuan sa mga bagay na hindi niya dapat naranasan sa kanyang edad. Nakipagtalik siya sa unang pagkakataon at habang siya ay nag-iisa sa kwarto, dala ang bigat ng kanyang mga desisyon, naisip niya ang mga pangarap na unti-unting naglalaho. Wala na siyang ginawa kundi pasayahin ang kanyang mga kaibigan, kahit na ang ginagawa nila ay mali at nakakasama. Ang mga ito ang naging dahilan ng kanyang pagkaligaw ng landas at paglimot sa mga aral na itinuro sa kanya ni Daisy. Isang gabi, habang si Dahlia ay kasama ang kanyang mga kaibigan sa isang abandonadong lugar, naganap ang isang raid ng mga pulis. Ang mga kaibigan niya ay agad na tumakbo at iniwan siya sa gitna ng kaguluhan. Ang takot at panghihinayang ay pumalibot sa kanya. Naramdaman niya ang bigat ng pagkakahiwalay sa kanyang ate na palaging nandyan para sa kanya. Ngunit sa pagkakataong iyon, nag-iisa siyang nahuli at dinala sa presinto. Dahil sa takot at kawalang pag-asa, umiyak si Dahlia sa kanyang kulungan. Hindi niya alam kung paano siya makakalabas. Sa kanyang pag-iisa, naisip niya ang kanyang ate. Sa kabila ng lahat ng kanyang mga pagkakamali, naisip niya kung ano ang magiging reaksyon ni Daisy sa kanyang sitwasyon. Samantala, nagdesisyon si Daisy na hindi na maghintay. Alam niyang may nangyaring masama kay Dahlia, kaya't agad siyang pumunta sa presinto. Nang bumukas ang pintuan ng selda, nakita ni Dahlia ang pamilyar na mukha ng kanyang ate. Ang kanyang puso ay tumibok ng mas mabilis. "Ate!" sigaw niya habang tumatakbo patungo kay Daisy. Niyakap siya ng mahigpit ni Daisy. "Uwi na tayo, mahal kong kapatid," sabi niya, habang pinapahid ang luha sa mukha ni Dahlia. "Ate, patawad. Alam kong nagkamali ako." Umiiyak na sambit ni Dahlia. "Sana hindi na kita iniwan. Hindi ito ang katapusan, Dahlia.
Magkasama tayong lalaban. Palagi kitang mahal kahit anong mangyari. Sagot ni Daisy, puno ng pagmamahal at pag-asa. Pag-uwi nila, bigla na lang nawalan ng malay si Dahlia. Agad siyang isinugod ni Daisy sa ospital. Sa ospital, natuklasan nilang buntis si Dahlia. Ang takot ay bumalot sa kanya. Naisip niya na baka magalit si Daisy at itakwil siya. Ngunit kahit na naguguluhan, pinili ni Dahlia na huminging muli ng tawad sa kanyang ate. Ate, patawarin mo akong muli, umiiyak niyang sinabi. Walang dahilan para matakot, Dahlia. Aalagaan kita at ang anak mo. Itutuloy mo ang iyong pag-aaral. Ipagpapasalamat ko ang bawat pagkakataon na makasama ka, sagot ni Daisy, na puno ng pag-unawa at pagmamahal. Simula noon, nagbago ang takbo ng buhay ni Dahlia. Pinilit niya ang sarili na maging mas mabuting tao para sa kanyang anak. 7 taon ang lumipas at sa araw ng kanyang pagtatapos, umakyat siya sa entablado kasama si Gabby, ang kanyang anak, habang nanonood si Daisy mula sa harapan kasama ng iba pang panauhin. Nang tumayo siya sa harap ng maraming tao, ramdam na ramdam niya ang pagkabog ng kanyang puso. Sa kanyang talumpati, nagsimula siya sa isang malalim na paghinga. Mahal kong mga guro, mga kaibigan at pamilya, nandito ako ngayon hindi lamang para ipagdiwang ang aking pagtatapos, kundi upang ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa isang tao na naging dahilan ng aking tagumpay, ang aking ate, si Daisy. Sa mga panahong ako ay naligaw ng landas, siya ang ilaw na nagbigay sa akin ng pag-asa. Sa mga pagkakataong ako'y nawawala, siya ang nagdala sa akin pabalik. Sa kabila ng lahat ng aking mga pagkakamali, hindi siya nagatubiling yakapin ako. Daisy, ikaw ang aking inspirasyon at ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Ang pagmamahal mo ay higit pa sa lahat. Salamat sa iyong pag-unawa, sa iyong walang kondisyong suporta at sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong muling ituwid ang aking landas. Habang nagsasalita siya, naramdaman niya ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi ko malilimutan ang mga sakripisyo mo. Ngayon, ipinapangako ko sa iyo at sa aking anak na hindi ko na uulitin ang mga pagkakamali ko. Lahat ng ito ay para sa inyo. Salamat sa paninindigan mo para sa akin, sa pag-asa mo para sa akin. Ngayon, sabay-sabay tayong magsimula muli. Ang mga tao sa paligid ay nahulog sa katahimikan habang pinapakinggan ang kanyang emosyonal na talumpati. Si Daisy ay nakatingin sa kanyang kapatid na puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Ang kanilang kwento ng pag-asa, pagmamahal at pagtanggap ay naging inspirasyon hindi lamang sa kanila kundi sa lahat ng naroon. Sa pagtatapos ng talumpati, nagbigay si Dahlia ng isang malalim na ngiti at nagpasalamat sa kanyang ate. Ang kanilang ugnayan ay muling nabuo, mas matatag at puno ng pag-asa para sa hinaharap. Wakas! Dito na natatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa ngayon ay may 7 subscriber ang Bonded Tales channel. Sana ay suportahan ninyo ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-subscribe, like at share. Hanggang sa muli, dito lamang sa Bonded Tales.